In about a dozen places in the Bible, the Lord God is referred to as the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Yan. The name of God emphasizes the covenant that God made with Israel and the Israelites' special place as chosen, as God's chosen people. Naunawaan natin? Oh. Ang ibig palang sabihin nun, siya ang Diyos na may tipan, may pangako. Di ba? Naunawaan natin? Tatay Abraham, may pangako ako ha? Nagkaroon siya ng anak si Tatay Abraham, si Isaac. Di ba? O, tutuparin ko yon Isaac ha? Tapos tinupad niya kay Jacob. Abraham, tutuparin ko yon ha? O, namatay na si Abraham. Isaac, tutuparin ko yon ha? Ito na ngayon, si Jacob, di ba? Tinupad niya. So ano ang dinidiin ko sa oras na ito? He is a God of promise. Bakit? Para pag may sakit ka, alam mo na may magpapagaling sa'yo. Iyon ang ibig kong tukuyin. Pag ikaw ay nagkasala, alam mong may magpapatawad sa'yo. Amen? Pag ikaw ay may bayarin, alam mong may tutulong sa'yo para makapagbayad. Amen? Kung ikaw ay may pangangailangan, alam mo na mayroong Diyos na tutugon sa iyong mga pangangailangan. Naunawaan natin, yun ang dinidiin dito. Yun ang purpose ng pag-aaral natin ngayon. Oh. That God is a God of promise. Na hindi tayo nagwawala, hindi tayo naiinis, hindi tayo nabubugnot. At hindi kung sino-sino ang sinisisi natin. Ang tao, makakalimot yan. May tao pa ba rito? Ang tao makakalimot. Pero alam niyo ba, ang Diyos hindi makakalimot? Hindi makakalimot ang Diyos. Tandaan mo yan. At kahit saan ako magpunta, yan ang tinuturo ko. Hindi ka lilimutin ng Diyos. Makakalimot ang tao, pero ang Diyos hindi makakalimot. Kung meron ka forever, si Jesus na yon. Tutuparin ko pangako ko. I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Pangako ko kay Abraham, pinagtibay ko kay Isaac, tinupad ko kay Jacob. Iyan siya.